Tulad ni Senador Sani Angara, nasa unang termino rin sa mataas na kapulungan si Senador Cynthia Villar. Ang malaking tanong, kaya ba niyang gumawa ng sariling panganan sa labas ng anino ng kanyang esposo? Sinimulan na ng Senado ang investigasyon nito sa rice smuggling. Meron daw pong dagdag na dokumentong hawak ngayon ang DOJ na magpapatunay na ang negosyanteng si Davidson Bangayan at... Ngayon taon, pumutok ang balita ng umano'y patuloy na pamamayagpag ng rice smuggling sa bansa. We call the meeting of the Committee on Agriculture. At ang nangunguna sa investigasyon dito ng Senado ay ang bagitong si Senator Cynthia Villar. Usong-uso smuggling ngayon. May kilala ho ba kayong smuggler? Sabi nila si David Bangayan, it's for the DOJ to prove that. Tayo, napaamin naman natin siya na he's into rice trading, tapos may sinasabi siyang system nila, nakalakaran daw yon. Ako naman, ang feeling ko, illegal yon. Later on, we will discuss on what reforms and legislation we have to do para mabawasan to. Medyo kakaiba ho yung style nyo ng pag-hearing. Ba't ba nauuna kayo sa probinsya kaysa sa Maynila? Kasi siyempre, iba yung nakausap mo, iba naman yung sasabihin sa'yo pagdating sa Maynila. Tsaka maganda rin na makita mo talaga yung situation nila in their own place. And then we go back to the Senate pag gusto na namin pakinggan yung government, agencies, at tsaka yung mga leaders of the industries. The companies of Mr. Santos. Kasalukuyang pinamumunuan ni Senator Cynthia ang Committee on Agriculture and Food. Senator, nagtataka kami, bakit agrikultura ang inyong pinagtutuunan ng pansin? 1/3 of our workers are agricultural workers, and 2/3 of our population are directly connected with agriculture. Ano pakiramdam nyo na ito yung sitwasyon natin, pero ang dami ng mahihirap na mga magsasaka? Kailangan tulungan. Kasi ang kanilang thinking about agriculture, yung old traditional way of magtatanim, we should change our idea of how to do agriculture. Kilala man ngayon ang pamilya ni Senator Cynthia sa kanilang negosyong pabahay. Una pa rin namulat si Senator Cynthia sa industriya ng agrikultura. Nung bata ako, ang business ng mother ko, meron siyang poultry farm in Muntinlupa. And then meron siyang rice mill dito sa Las Piñas. Pag nabasa ang palay, namamatay. So wala nang bibili noon, yun ang kinakain namin. Lahat ng nabasag na itlog sa poultry, yun ang nakain namin. Pero hindi naman yun nasubukang magtanim. Nakita namin yun while growing up. So it's not something alien to me. Mahirap po bang maging mayaman? Sa malamansyong bahay ni Senator Cynthia at Manny Villar, may isang kwartong nagsisilbing paalala ng kanilang pagsiservisyo at pag-iikot sa mga probinsya ng bansa. These wines are from the different provinces. Lambanog. Tapos may assorted fruit wine like Duhat, Bugnay, pinamimigay nila. Kaya ito puro to local wines. Bawat festival may mugs, meron ding mga books, t-shirt. Mahirap po bang maging mayaman? I don't feel I'm rich kasi I live a very simple life. Gusto ko lang yung may resources ako to do the things I want to do for our society, the people, and my advocacy. Hindi para maging maluho. Ano po yung bagay na gusto niyong bilhin na hindi niya pa nabibili? Wala yata. Wala, nabili niyo na lahat? Hindi. Bilhin niyo naman ako. Hindi ko gustong bilhin. Si Senator Cynthia ay anak ni Dr. Filimon Aguilar na matagal nang nagsilbing mayor at congressman ng Las Piñas City. Pumasok siya sa Universidad ng Pilipinas noong 1966 para sa kursong Business Administration. Ito, may papakita lang po kami sa inyo. Thursday po ito eh. May throwback ni Tunying po ako. Ito po. Yung graduation ko sa college. Naka-bounce back dito. Ikaw talaga. Hinanap mo pa yung pinaka. Kaya pala nabigani sa inyo si Ay, Diyos ko. Naging kaklase ni Senator Cynthia si Senator Manny Villar sa UP. At dito na rin nagsimula ang kanilang mahabang samahan.
Paano po ba kayo nabingwit ni Senator? No, we're Amendia? classmates. Oo, sa college. Parang mga friends kami. And then, na-develop MU. MU. Mag-un. Naging mag-un. Well, sinabi naman po ni Senator Villar na mas nakaaangat po kayo sa buhay. Sa tingin niyo, hindi ba siya naging parang insecure nung nag-uumpisa pa lang po? No, I adjusted. Kayo mismo ang Oo, nag-asawa? kung ano yung kaya lang namin mag-asawa, yun lang ang ginawa namin. Ito po naman. Yan ang wedding namin. Opo. Simple lang. Kasi wala kaming pera eh. Ang aming imbitado 50 lang. Magkano ginastos niyo sa kasal niyo nun? Maliit lang. Siguro wala pang 10,000. No? Matapos mapalago ng mag-asawang Villar ang kanilang negosyo sa isang multibillion enterprise, pumasok si Senator Manny sa politika at sa tuwing natatapos ang termino, ay parang minamana naman ni Senator Cynthia ang iiwang pwesto ng asawa. Sinusundan niyo po ba yung yapak niya dahil you look up to him? I look up to him kasi he is a very accomplished person. Pero yung aking career in politics, it's by accident. When he finished his term here in Las Piñas, wala namang kakandidatong iba kundi ako. And then really, I didn't intend to become senator. Tumakbo po siyang Pangulo, hindi po siya nagtagumpay. Naiisip niyo ba tumakbo pa sa mas mataas na posisyon? Ako hindi. Hindi na. Kasi yung after the 2010 election, we suddenly realized that the presidency is destiny. So sa tingin niyo, hindi destiny ni Senator Manny Villar? I don't know. As of now, yun ang thinking niya. It's destiny. If it will be his, it will be his. If not, it will not be his. Yun po future. Future tense po ang ginamit niyo. Ibig sabihin po ba may chance na tumakbo uli siyang Pangulo? Hindi, di ko alam. Kasi minsan bumabagsak sa'yo without even doing anything, di ba? It's not for us to say never. Kung si Senator Manny Villar po kaya ang naging Pangulo noong 2010, mas maganda ho kaya ang bayan natin ngayon? Ay, syempre, pag ako naman, syempre sasabihin ko yes. Hindi ba? Objectively. Money will have a different tack. Mas, mas economic, di ba? And may first lady siya. Oo. And I think I can do a lot also. At ngayong naiipit ang ilang kapwa-senador sa investigasyon ng pork barrel scam sa Senado, hindi maiwasang maikumpara ito sa Senate investigation noong 2010 tungkol sa C5 scam kung saan dawit umano ang asawa niya na nooy Senate President. I felt very bad about it during that time. And up to now, okay sana kung totoo. Pero pag hindi totoo, mas harder. You feel that it's so unfair. So, lalo na sa amin, I've worked so hard and Manny has worked so hard. And kami naman, we live very simple lives na hindi naman namin kailangan magnakaw and then you will be accused of graft. That's very difficult. Iniyakan niyo ho yun? Oh, it's good that my children were grown up. Malalaki na sila. So, imbes na mahirapan sila, sinusuport pa nila kami. Bumabalik sila. Kaya't habang nasa Senado siya, may isang bagay daw siyang gustong patunayan. Sa tingin niyo, yun yung pinaka-mahirap na pinagdaanan niyo sa buhay politika niyo? Yes, that 2007 to 2010. In fact, that's why I work so hard now to show them that hindi kami ganon. So, pinatawad niyo na ho yung mga taong gawa sa inyo? We won't lift a finger to cause them harm. Kasi mahirap yun. At we've always felt na we're kind of lucky because if we're not in politics anymore, we have a life after politics. And that's a very big gift sa amin. Isang malaking hamon kina Senador Villar at Angara na mapantayan ang tiwala ng mamamayan sa kanilang hinalinhan. Kung ano ang ating pakinabang, kung ano ang nahita ng bayan ang laging sukatan, kung tama nga ba na sila'y nabigyan ng upuan. Hari nawa, tayo kanilang pasiklaban at ang pambihirang pagkakataon na ang higit 100 milyong Pilipino'y paglingkuran, huwag nawang masayang.